Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga kaboxing ano. So katatapos ng laban ni Casimiro versus Oguni. So ito ay tabla. Ngayon gagawa ako ng reaction hindi sa laban kundi sa post-fight interview kay Casimiro. By the way, shout out kay Rich Don, Boss Rich Don TV. Ano, siya yung nag-upload nito. So magre-react lang ako sa salamat sa iyo, and don't forget to like, share, and subscribe kay Rich Don, Boss Rich Don TV. Okay? So magre-react lang ako sa interview ni post-fight interview kay Casimiro. Panoorin natin. So makikita nyo dito mga kaboxing ano, kaya pala talagang minaximize ng promoter yung laban at saka yung gastos nila sa laban na ito, no? Pati yung mga naka-advertise diyan sa likod ni Casimiro, yan din yung mga nakasulat doon sa shorts niya. So talaga siya yung main eventer, kumbaga siya yung pang main event, siya yung sikat dito ngayon sa laban na ito, kaya mga nakasulat doon sa likod niya sa kanyang jersey, yung kanyang shorts, puro sponsor din nila. So talagang hinahanda talaga siya talaga sa mas malaki pang laban. Ano, panoorin natin, tuloy natin. Kung ano man yung decision ng referee, respect ko namin yan kasi sila po yung nagbigay ng tumitingin sa amin kung ano yung mali o ano yung tama. So kung ano mang decision ng referee, so tinatanggap namin yun. Kasi mga boxer. So sa tingin ko dito talagang alam ni Casimiro na headbutt niya rin talaga. So accidental headbutt. So diyan mo makikita na mga professional sila at talagang professional sila, hindi kagaya ng mga sa Amerika pag lumaban talagang dinidispute nila yung mga ginagawa ng bawat isa, pati ng referee, yung mga boksingero doon. So makikita mo dito na alam ni Casimiro na nagbanggaan talaga yung kanilang ulo. Dino, sa loob daw ng mga isang round daw na ikaw daw sa model bakit? Kung saan mo nakuha? Nalikod ako sa badin mo. Kung saan mo nakuha? Sa body shot, hindi naman ako nasaktan nun. Nagano lang ako kasi marami din siyang suntok na ipapatama. So nagdipits ako para hindi ako maano sa kanya, na matamaan ng sulit. Pero alam ko naman kayang-kaya ko yung suntok niya. Pero hinahayaan ko lang siya na susuntok sa akin para pagdating ng panahon kapag may opening siya, kaya kong pasukin yung suntok niya. So strategy pala ito talaga ni Casimiro, no, na pinapasuntok niya yung kalaban. Parang mabagal yung kalaban niya pero siyempre world champion din yan. So nag-iingat din si Casimiro. So pero talaga may strategy. Minsan kinakabahan tayo baka matamaan ng solid or mapiligro yung ating manok, pero sa kanila may strategy din yun. Yan yung ginagawa talaga ng mga boxers kagaya nila Pacquiao, nagpapasuntok pero gusto nilang tikman kung gaano kalakas, maranasan yung lakas para matesting nila kung paano nila, at saka gumagawa paano nila sasaluhin, at saka gumagawa sila nito dahil para magkaroon ng opening, maging careless yung kalaban. Akala nila okay na pero pinag-aaralan din pala sila ng kalaban nila. Respeto naman din ako sa kanya kasi isa din siyang champion, ex-champion. So alam ko may kagayahan siya na manalo sa laban namin, pero hindi ko hayaan na manalo siya. Kaya yun, hinahayaan ko lang na susuntok siya sa akin, pero nag-advance ako sa counter-punch ko. Kapag nawala ka ng respeto or hindi ka na nag-iingat sa kalaban mo, marami nang nadisgrasya sa ganyan ng mga world champion. Ang tawag nila doon na upset dahil syempre they look forward to the next bout tapos hinayaan na lang nila. Kaya dito ako believe ka professionalism dito ni Casimiro. So nire-respeto niya pa rin yung lakas at nung kakayanan nung kanyang kalaban kahit alam niya na sparring partner lang ito ni Naoya Inoue.
Sa natin daw ang naitabo mo ka, yung sa kay Inoue daw, kapag daw may balak ka mo kan. Yun naman talaga yung ano, kasi sabi ko nga yung best con, Inoue is my best friend now. So, hopefully na maano. Bakit sinabi bakit sinabi ito ni Casimiro? Siyempre, na-experience niya ito kay The Flash. Kay The Flash, yung Filipino Flash. Na siyempre inangasan niya, binastos niya raw, hindi maganda yung mga pananalita niya kaya hindi na siya tuloy nilabanan. So ngayon sa tingin niya baka ganito rin yung iniisip ni Inoue na kapag hindi na siya nire-respeto ayaw na rin niyang labanan. So kaya sabi niya best friend na raw niya para at least maganda yung umpisa. Matulukan na talaga to yung laging inaano ng mga supporters ko na nauya. Sabi ko, shit, naano na ako ng pangalan ng nauya, bakit hindi kaya naman ibigay yan kung tutusin. So dito mo makikita na talagang very candid dito si Casimiro, yung pananalita niya napaka-natural, na lumalabas ko yung sa loobin niya, na naiinis na rin siya kapag sinasabi nito ng mga tao, gusto na rin niya talagang labanan. So ito yung maganda dito na makikita mo na talaga andyan po yung motivation niya na abutin yung at labanan yung pinakamagaling sa kanilang division. Maganda ito. At ang nagustuhan ko dito sa kanyang mga supporter ay nagpapalakpakan. Pag tayo mga Pilipino, huwag tayong mahihiya pumalakpak kasi kailangan nating ibenta yung ating fighter kasi malaki ang kitaan dyan. So dapat suporta tayo, palakpakan lagi at malakas yung ating cheering sa ating manlalaro. 会見で井上尚弥は俺の親友と言ってましたけど、sa unang round ko sa early rounds ko daw, gusto mo lang tapusin ito yung laban kanina. Sa first round pa lang. Ito maganda itong sinabi niya dito. Talagang nag-aangas siya. Ito yung gusto kong marinig. Ito yung gusto kong marinig sa isang boksingero. Hindi na uso kasi ngayon nanggaling kasi tayo sa Roman ito kasi gladiatorial fight ito kung babalik tayo sa history talagang angasan talaga dito. Kailangan hindi dito patwitams. Kahit magaling ka, talaga mas maganda pa rin yung, para sa akin mas maganda pa rin yung maangas kasi binibenta mo yung sarili mo. Nagano ako na gusto kong tapusin siya, pero naano ako sa mga tao kasi sobrang daming mga tao nanonood, so baka mabitin na naman yung mga manonood. So ako, paano yung sinabi niya para ma-expose yung laban, so para naman ma-excite din yung mga tao manonood. So yun, kaya ko naman tapusin na isang round yun, pero hinahayaan mga salita, aabot ng matagal na round para naman marketing strategy, lalo na sa mga manonood, hindi mabitin yung yun. So yan ang mga strategy ng isang magandang boksingero, talagang kumikita. Basta pay-per-view ka na, dapat ganyan yung mga sinasabi mo para at least bumenta. Hindi ka lang magaling, marunong ka rin mag-market ng sarili mo. Maganda yung sinabi niya, tsaka yung sinabi niya dyan, talaga makikita mo he is oozing with confidence. Maganda yan. Gusto yan ng mga tao, kahit hater or kahit supporter at hater, talagang maganda yan. 早く終わらせたかったんですけど、 5 rounds o 6 rounds, plano ko na natatapusin ko na yun. 5-6 ラウンドで Maganda yung mga balot yan. Lalong may isa ka ng mga Hapon, talagang ilalaban na siya. Kasi pag maangas ka, lalo may inis sa'yo yung tao, talagang pipilitin nila yung kanilang manok na labanan ka para magulpi ka. Sino natalo? Di na ano mo sila, na manipulate mo sila, na labanan ka. Talagang magandang strategy yan. Sabi ko nga kay Cuadro Alas, maging natural siya. Talagang mag-angas ka na talaga ngayon. ファイティングスタイルで想定してなかった考えてなかった ang fighting style ko ni Ugin ba kung sa wala ko nakuanda ka wala ka na nabalak parang kuwan napakuhan Yung lakas ni sa kakayahan ko parang
40% lang, pero alam natin na sparring partner ni Naoya yun. Pero sabi ko, shit, ganun lang ba yung kakayaan niya para ano. So alam ko, kaya ko na talunin si Naoya. Ayan, dapat talaga pumapalakpak yung mga cheerleaders natin dyan. Kasi sayang naman yung pinamasahe sa inyo na pumunta dyan. No? Na libre yung inyong papanood. Tapos kasama kayo. Tapos dapat talaga pag andyan na do your best as supporters of our champ. Na talagang pumalakpak na kayo ng malakas. At dito mo makikita no, habang naglalaro si Casimiro at saka si yung kalaban niya. Iniisip niya na si Inoue, no? Sabi, ganito lang pala to. Sparring partner lang naman ito. So, at least, nag-iisip siya nung nasa loob siya. Iniisip niya na kayang-kaya niya kahit si Inoue. ですね。Tsaka may ibang stamina ka rin. Kulang daw sa tumula. Kapag sinawi Inoue, alam nyo na kung ano yung stamina yung ibibigay ko. Kasi lahat ng tulo na talaga sa ensayo. Ngayon, parang ano lang, light lang, parang ano, chill. Pero hindi ko naman hinayaan yung training ko na Ganda na sinabi niya yan. yamado sa laban. Mas talaga. Yung pinakita ko, parang ano lang yun, parang public workout na yata yun. Sa pagdating ng laban ni Inoue, paghanda ko talaga yan. So ipapakita ko yung base ko. So doon yung makikita kung gaano kagaling si Quadralas. 今日の試合は本当にライトトレーニングしかやってない。Kung sa next pa kung gusto ka daw mag-rematch pa ni Oguni or sa next Inoue na yan. Okay, handa naman ako kung sino yung kalaban ko. So dito makikita mo dito na talagang alam ni Casimiro na secure na yung kanyang future kasi alam niya may hint na siya sa laki nung daming sponsors dito na alam niyang makakalaban niya si Inoue, pero sabi niya sige pa, meron pa kahit mag-rematch pa kasi yung iba atat na atat ng labanan yung pinakamataas pero sa kanya okay lang naman labanan kahit sino muna. So may hint na siya na kung saan sila pupunta, kaya pwede niyang labanan ulit sa rematch kasi pera pa rin yun yung nakalaban niya ngayon si Oguni. まあ誰でもいいです。相手は。次いきなり So guys, makikita nyo dito no na sa tingin ko lang so may patutunguhan ang labang Casimiro versus Inoue kasi mapapansin mo sa halos 60 to 70% ng post-fight interview Inoue yung pinag-uusapan. So at saka sa laki nung mga sponsor sa dami, talagang dun patungo yung trajectory nung ni Casimiro sa mga laban niya, no? Talagang palapit na ng palapit yung hinahanda na ng mga Japanese promoters pati ng mga media ang nalalapit na laban ni Inoue. Kaya sa akin lang kay Casimiro, tuloy mo lang yung pagiging maangas, ibenta mo yung sarili mo, inisin mo yung mga Hapon para at least malapit-lapit na yung iyong pagsagupa dyan sa Japanese monster na sinasabing undisputed champion ngayon sa iyong division. Kaya para sa akin tuloy-tuloy lang, market yourself and hopefully that someday makakalaban mo na rin yung isang dream fight versus Inoue. Congratulations once again and see you next time.